Wake up guys! Ganito nangyayari ang 4 na seasons sa flat non-rotating Earth. Pero bago yan, ito ang Gleason's Map. Ito ay ginawa ni Alexander Gleason noong 1892. Sino nga ba si Alexander Gleason? Si Alexander Gleason ay isang Seventh-day Adventist, was an American machinist and a civil engineer. So practically, hindi siya 8080. A proponent in his later year of flat earth theory and in particular noted for his new standard map of the world, 1892. Nakalagay dito, it is scientifically and practically correct as it is. Andito din sa baba ang explanation sa June at December solstice. Ang north sa mapa dito sa Gleason's Map ay ang North Pole at ang nasa ibabaw nito ay ang North Star or ang Polaris, ang natatanging bituin na hindi gumagalaw sa langit. Ang south naman na direksyon dito sa Gleason's Map ay lahat ng straight line na papalayo sa North Pole. Ang east na direksyon ay pa-counterclockwise, habang ang west naman ay pa-clockwise. Ito din ang mapa na nakalagay sa United Nations, World Health Organization, International Civil Aviation Organization, International Maritime Organization, World Meteorological Organization, at marami pa. Pansinin nyo ang mapa na ginagamit nila. Wala dito ang kontinente ng Antarctica dahil ang Antarctica ay siyang nakapalibot na ice wall sa flat non-rotating Earth na tinitirhan natin. Alam ng mga elites, controllers ng mundo yan. Depende na lang sa atin kung aalamin din natin. So let's start. Ang araw ay mas maliit at mas malapit sa Earth. Salungat sa itinuro sa atin nung tayo ay mga bata pa. Gusto nyo ng patunay? Tingnan nyo na lang ang mga sinag ng araw na lumulusot sa mga puwang or gaps sa mga ulap na ito. Ang tawag dito ay crepuscular rays. Kung ang araw ay 93 million miles away from Earth, sabi nila, at ang sinag nito ay nagtatravel ng parallel in a straight line, ang sinag dapat ng araw ay parallel din at hindi tulad nito. Sa simpleng trigonometry, geometry, specifically triangulation, malalaman mo na malapit lang ang light source ng sinag ng mga ito. Triangulation is the process of determining the location of a point by forming triangles. So hindi talaga ito 93 million miles tulad ng sinasabi nila. Tingnan nyo rin ang footage ng amateur high-altitude balloon na ito kung saan makikita ang araw sa ibabaw ng mga ulap. Pansinin nyo itong matingkad na bahagi na ito. Ang tawag dito ay hotspot. Ang araw ay directly above the clouds lamang. Kaya namumuo itong matingkad na bahagi na ito sa mga ulap. Hindi magkakaroon nito kung ang araw ay sobrang layo sa Earth ng 93 million miles away. Ang araw at buwan ay umiikot sa ating flat non-rotating Earth in a spiral pattern. Ang isang ikot o revolusyon ng araw sa ating flat non-rotating Earth ay umaabot ng 24 oras at ang buwan naman ay approximately 25 oras. Mas mabagal ng konti ang pag-ikot ng buwan kumpara sa araw. Kaya nadating ang pagkakataon na nagpapang-abot ito at doon nangyayari ang solar eclipse. Ang araw ay parang spotlight na nililiwanagan ang dinaraanan nito at doon nararanasan ang umaga. Kapag naman papalayo na ito at hindi naabot ang liwanag, saka nararanasan ang gabi. Ang pag-ikot ng araw sa simula ng taon ay nag-uumpisa sa Tropic of Capricorn or ang tinatawag na December or winter solstice. Dito din nangyayari ang taglamig sa Northern Hemisphere, kaya ito tinawag na winter solstice. Dito nangyayari ang pinakamalaki at pinakamabilis na pag-ikot ng araw sa flat non-rotating Earth. At sa mga susunod na 3 buwan, ang araw ay unti-unting bumabagal at umiikot ng mas maliit papunta sa equator. Dito naman nangyayari ang spring season or ang tagsibol sa Northern Hemisphere dahil nagsisimula ng lumapit ang ikot ng araw papunta sa Tropic of Cancer sa Northern Hemisphere. Unti-unti nang nararamdaman ang init ng araw kaya ang mga yelo doon ay natutunaw na at nagsisimula ng sumibol ang mga halaman at mga bulaklak. At sa susunod na 3 buwan, mula sa equator, papasok naman ang ikot ng araw papunta sa Tropic of Cancer na tinatawag ding June or summer solstice, kung saan nangyayari ang pinakamabagal at pinakamaliit na pag-ikot ng araw sa flat non-rotating Earth. So kung ang ikot ng araw ay malapit sa North Pole, sa sentro ng flat Earth sa Tropic of Cancer, makakaranas ang mga bansa na nasa Northern Hemisphere ng summer or tag-init At vice versa lang ito kapag summer sa North, winter sa South. at kaya rin ang mga bansang malapit sa North Pole gaya ng Norway, Sweden, Finland, Iceland at ibang parte ng Canada ay nakakaranas ng 24-hour sun. At kapag narating na ng araw ang pinakamaliit itong ikot sa North Pole, magsisimula na ulit itong umikot ng papalaki at papalayo sa North Pole. At doon naman mararanasan ang fall or taglagas sa Northern Hemisphere dahil nagsisimula ng lumayo ang araw pabalik sa equator. Ang mga bansa naman na malapit sa equator gaya ng Pilipinas ay nakakaranas lamang ng 2 klima.
Ito ay ang wet and dry seasons, tag-init at tag-ulan, at mostly mainit sa buong taon dahil ang ikot ng araw ay hindi lumalayo ng sobra sa equator dahil ito ay nasa gitna ng Tropic of Capricorn at Tropic of Cancer. Ito naman ang eksplanasyon ng pseudoscience. Kaya daw nangyayari ang 4 na seasons sa globe heliocentric model ng solar system. Ang ball earth daw ay nakatilt or nakatabingi ng bahagya sa kanyang axis ng 66.6 degrees or 23.4 degrees. At dahil din sa elliptical orbit nito sa palibot ng araw na minsan lumalayo or lumalapit. Ang pinakamalapit daw na distansya ng Earth sa Sun ay 91.4 million miles na nangyayari tuwing January. Kaya nakakaranas tayo ng malamig na klima. Hindi ba dapat mainit ang klima sa buong Earth? Dahil ang kabuuan ng Earth ay malapit sa araw. Ang pinakamalayo ng distansya ng Earth mula sa Sun ay 94.5 million miles na nakakaranas naman halos lahat ng bansa sa Earth ng summer or tag-init. Hindi ba dapat mas malamig ang temperatura sa buong Earth dahil ang kabuuan ng Earth ay mas malayo sa araw? At gawa daw ng tilt ng Earth, kaya daw ang iba't ibang lugar ay nakakatanggap ng iba't ibang amount ng direct sunlight or init ng araw. At yun daw ang dahilan kung paano nagaganap at nagbabago ang iba't ibang seasons at temperatura sa buong mundo. So kung ang init ng araw ay nagtatravel ng parallel ng higit sa 90 million miles patungo sa bilog na mundo, papaanong ang bahagyang tabingi ng mundo or ang slight tilt nito na maximum ng few thousand miles lamang approximately na manegate or makontra ang 90 million miles na paglalakbay ng init ng araw patungo sa Earth para makapagbigay ng magkasabay na summer sa norte habang winter naman sa south. Ayon kay Thomas Winship, isang synthetic cosmogony, kung ang Earth ay isang globo na sikat na pinaniniwalaan ng karamihan, kayon, magkapantay na init at lamig, summer at winter ang dapat na mararanasan ng magkaparehas na latitude sa north at south ng equator sa isang buong taon. Dahil kung nagre-revolve ang Earth sa palibot ng araw ng isang taon na binubuo ng 12 months, 6 months na nakatilt or nakaharap ng bahagya ang North Pole sa araw at 6 months din na nakatilt or nakaharap ng bahagya ang South Pole patungo sa araw. Sobrang remarkable at significant ng kaibahan nila. Ang Antarctica ang pinakamalamig na lugar sa buong mundo. Ang annual average temperature dito ay umaabot ng negative 57 degrees Celsius at ang pinakamababang temperature na na-record dito ay negative 90 degrees Celsius. Habang sa North Pole naman, ang annual average temperature lang doon ay umaabot ng negative 40 degrees Celsius at ang record low dito ay negative 69 degrees. Di hamak na mas malamig sa South Pole kaysa sa North Pole. Sa Northern Arctic region, nakakaranas ng moderately warm summer at manageable winters. Habang sa Southern Antarctic region naman, hindi umiinit ng sapat para tunawin ang yelo at buhayin ng vegetation ng lupa doon. At sobrang harsh ng winter na nararanasan doon. Mas marami din ang mga halaman at hayop na nabubuhay sa Northern Hemisphere kaysa sa Southern Hemisphere. For example na lang, sa island of Kerguelen na matatagpuan sa 49 degrees southern latitude ay meron lamang 18 species ng native plants na kayang mag-survive sa klima doon. Kumpara sa island of Iceland na matatagpuan 65 degrees northern latitude. 16 degrees na mas malapit ito sa North Pole kumpara sa island of Kerguelen na 49 degrees latitude sa south. Pero ang Iceland ay may approximately 500 species ng native plants na kayang mabuhay doon. Dahil ang init ng araw ay mahalaga at nakakabuhay ng vegetation ng lupa doon. Pansinin nyo din ang mga migratory birds. Nagmamigrate sila patungo sa south kapag winter sa north at vice versa lang ulit dahil sinusundan nila ang daraanan ng init ng araw dahil ang init ng araw ay mahalaga sa breeding season nila o ang kanilang pagpaparami. Wala ring matatagpo ang naninirahan na tao sa South Circumpolar region, hindi tulad sa North Circumpolar region na may mga naninirahang indigenous people gaya ng mga Eskimo. Walang permanenteng naninirahan sa South Pole. Ang makikita nyo lang ng mga tao doon ay mga scientific support staff na nagro-rotate by shifting, pati na rin ang mga militar. Ang kaibahang ito sa organic life na matatagpuan sa Northern at Southern Hemisphere ay isa ng malaking ebidensya laban sa sikat na pinaniniwalaan ng karamihan na sphere or globe ang mundo. Gising na, Barak Yahuwah. For entertainment purpose only. Bilog at nakatabingi talaga ang mundo. Ba't nga ba nakatabingi?